But after more than an hour of searching, it was already past 12:20 p.m. I looked for a time and realized I wasn't going to make it. I told him, Kuya, it's okay. You can just drop me off here. I'm not taking the exam anymore. Hello mga stories! Welcome back sa isa ng mga random reactions dito sa ating channel mga stars. Ako pala si Marvin at ngayon for today's video may isang kwento na simple lang yung umpisa pero habang binabasa natin mararamdaman mo yung bigat, frustration at saka sa huli ay kabutihan ng hindi mo basta makakalimutan. So, ito ay itong tungkol ito sa estudyanteng papunta sa APCAT na naligaw, na paulit, na hindi nakaabot sa exam Pero pero may nakikilala siyang tao na nagpapaalala na may mabubuting tao pa rin tayo dito sa mundo na tinatayuan natin. So, mga stories basahin natin itong kwento na to. Ito ay galing kay Mario K02 ng TikTok. So, basahin natin. Itong, I think ito yung original post nito. So, basahin natin. I just want to share what happened on my APCAT today. I left home early because my testing center was Barangay de la Paz, Antipolo City. After grabbing lunch, I booked a movie drive. I booked a movie drive, and that's when I met Kuya Jeffrey. When we thought would be a simple ride turned into us getting lost over and over again. The first film location was wrong. Then Google Maps led us somewhere else. We asked guards, strangers, and everyone might know where the testing center was. Every time was thought we were finally here. We find out wasn't the right place. The whole time, Kuya Jeffrey never once made me feel like I was a burden. He couldn't easily drop me off after the first mistake, but instead, he stayed. He kept asking people for directions, driving home, one place to another, hoping we'll still make it in time. But after more than an hour of searching, it was already past 12:20 p.m. I looked for a time and realized I wasn't going to make it. I told him, Kuya, it's okay. You can just drop me off here. I'm not taking the exam anymore. I got off the motorcycle and called my mom and started crying. She comforted me and told me that maybe UP just wasn't meant for me and that it was okay. A few moments later, I heard someone call out, Ate. I turned around, and it was Kuya Jeffrey. He came back. He told me to get on because he didn't want to leave me alone in a place I wasn't familiar with. He even drove me to where I could safely get home, and he refused to charge me anything extra despite everything we've been through. Before he left, he simply smiled and said, "Take care, it's okay. I will not have made it to my APCAT exam today, but I walk away with something I never forget. In a world where everyone always in a hurry, a stranger choose kindness. Thank you, Kuya Jeffrey. You didn't just give me a ride. You remind me that there are still genuinely good people out there. I hope this post someone finds you someday. My life returned every bit of kindness you showed to a complete stranger." Story sa ito yung masasabi ko dito, nakakalungkot yung nangyari, pero napakaganda ang art. Unahin natin yung pinakamasakit na parte. Na-miss niya ang APCAT. APCAT means, ito yung University of the Philippines, College Achievement Test. Parang entrance exam sa amin, di ba? Tama ba yung ko dito? University of the College Admission Test. Tama.
University of the Philippines College Admissions. Okay, sorry. Yan, at hindi ko simpleng lakad lang na malilate ka. Ito ay exam ng pinaghandaan, pinangarap, inexpect ng pamilya, at emotionally mabigat para sa isang estudyante. Kaya gets ko kung bakit siya umiyak. Valid yun. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin exam lang yun. No, hindi ganun. Para sa maraming estudyante, malaking bagay iyan. Okay? Opportunity yan, pangarap yan. Pero ito rin ang straight to the point ko dito in reality. Sa mga ganitong sobrang importante ng araw, hindi sapat na maaga lang, no? Kailangan sobrang aga. In other words, mas earlier talaga. Kailangan may allowance sa error. Tandaan niyo yan. Bakit? Kasi sa totoong kalaban sa labas, hindi lang traffic, minsan maling building, di ba? Minsan mali ang directions online. Minsan kahit anong ingat mo, may sablay at may sablay pa rin. Hindi ito paninisin hindi ito paninisin ng estudyante. Reflection ito para sa lahat. Kapag sobrang importante ang pupuntahan mo, no? Interview, board exam, flight, hearing, application, kahit yung mga companies yan, mga first stage of interview, kahit yung may backup plan ka. Okay? I-check ang exact location one day before. Diba? I-search mo sa Google Maps, Facebook posts, school pages, at kahit even landmarks mo yan. Kung kaya mga stories, kung kaya puntahan mo in advance. Kasi minsan mga stories, hindi talino unang susubok dito sa buhay, kundi preparation. Now, punta tayo kay Kuya Jeffrey. Ito sa tunay na bida sa kwento nito. Sa panahon na yan, bihira na yung taong hindi ka tinuturing na abala kapag nakaproblema ka o nakaproblema na. Maraming tao, mabait lang habang convenient. Mabait lang habang madali, no? Mabait lang habang walang dagdag effort. Pero si Kuya Jeffrey, hindi siya, naliligaw na sila, paulit-ulit ng mali, tumatagal na ang biyahe, posibleng lugi na siya sa oras. Posibleng may iba na siyang booking, no? Posibleng pagod na rin siya, pero hindi niya pinaramdam ng pasahero na pabigat ito. At para sa akin, yan ang totoong sukatan ng kabutihan. Hindi yung mabait ka kapag madali, kundi mabait ka pa rin kahit hassle na. Mas tumama pa sa akin yung part na bumalik siya. Okay? Importante yan kasi pwede naman siyang umalis. Tapos technically yun yung biyahe, wala na siyang obligasyon. Pero bumalik siya dahil ayaw niyang iwan mag-isa yung estudyante sa lugar na hindi pamilya. Diba? Naalala mo yung kinontent ko dati? Kinontent ko ba yun dati? Basta ganun, medyo ano yung kinontent ko dun? Parang hindi ako sorry. Anyway, tuloy tayo, no? Yan ang klase ng asal na hindi kailangan ng camera para matawag na mabuti. Yan ang kabutihan na tahimik pero malakas ang impact. Hindi dramatic, hindi performative, hindi para sa content. Itong totoong malasakit to. At gusto ko rin ito sabihin hindi man nakaabot ang CapCut, hindi ibig sabihin tapos ang kwento niya. Masyadong maraming kabataan ang iniisip na kapag hindi nakapasok sa isang school na yon, wala na silang future. Hindi totoo yan. Oo, maganda ang UP, seryoso, di ba? Pangarap na nakakarami, pero hindi umiikot ang buong value mo bilang tao sa isang exam, no? Result o isang school name. Ang tagumpay mga stories hindi exclusive ng isang universidad. Ang diskarte, tiyaga, consistency at character, yan ang pangmatagalan. At minsan mga stories ang setback na hindi dulo. Reflection lang siya. Pero klaruhin natin mga stories hindi natin dinidismiss ang sakit. Masakit talaga. Okay? Nakakahinayang talaga yun. Okay?
tututuusin, nakakainayin yun. Kasi, this is a, opportunity eh. At may karapatan siya umiyak ng malungkot. Totoo yun. Ang point kasi dito mga stories, huwag mong hayaan ng isang missed opportunity ang magdikta ng buong identity mo. Dahil hindi pa doon matatapos ang laban. At ito po ang gusto kong i-highlight dito. No? Sa social media, sobrang daming natin bad news, araw-araw, scam, palaloko, galit, inggit, cloud chasing, yada-yada, no? Kaya kapag may ganitong kwento na simpleng mahalagang i-share, di ba? Hindi para sabihing perfect ang mundo, kundi para ipaalala na hindi pa rin nawawala ang kabutihan. At sa mga rider dyan, drivers, service workers, guards, at ordinaryong manggagawa na madalas hindi napapansin. No? Kayo minsan ang magiging unexpected source of comfort sa pinaka-stressful na araw ng isang tao. Kaya saludo ako kay Kuya Jeffrey, no? Simple lang ginawa niya pero tandaan niyo ito, no? May mga simpleng bagay, hindi simple ang epekto. Ang pag-antabay, pabalik, pang-alalay, hindi paniningin ng extra, mali tingnan. Pero sa totoong wasak na ang araw, napakalaking bagay iyan. Kung tutuusin, hindi niya naibigay ang destination. Pero naibigay niya ang mas mahalaga na moment na yon. Dignity, safety, at humanity. At para sa akin mga stories, panalo pa rin yung mga aspeto ng pagkatao. Mga stories, ito yung aking masasabi ko lang dito. No? Una, maging handa ka sa mga importante ng araw ng buhay, double check, triple check. Huwag umasa sa isang pin lang. No? Isang app lang o isang assumption lang. Pangalawa, huwag maliitin ang kabutihan ng isang ordinaryong tao. Hindi lahat ng bayani naka-uniform o nasa entablado, no? Minsan naka-helmet, naka-motor at tahimik lang. Pangatlo, kapag may hindi ka nakuha, hindi ibig sabihin wala ka nang mapapala. Minsan ang akala mong loss, may kasama palang lesson. Minsan akala mong closed door, hindi reflection ng buong future mo. At ang pangapat, no, ang pinaka-diretsang ko masasabi dito, character manners. Sa estudyante, sa magulang, sa rider, at sa lahat, no. At sa kwentong ito, mga stories, no, ang pinakamatinding iniwan ay hindi yung madaling direksyon na mapa sa mapa, no, kundi yung tamang direksyon ng asal. Well, on the bottom of my heart, no, sa mga ka-stories, be part, no, sa part of the ka-stories namin, no, saludo ako kay Kuya Jeffrey. At sa mga nagbahagi ng kwento, no, salamat dahil pinaalala mo sa lahat ng kahit may mga araw na palpa, may mga tao pa rin maayos. So, pero bago tayo umalis, no, basahin na lang muna natin yung mga ilang mga comments kasi hindi natin maiwasan ng ito. Ito, babasahin yung may punto tayo ng mga nagkakatalo sa opinion, no. May hati yung reaction ng mga tao at straight to the point tayo, no. May punto sila lahat, okay? Basahin natin itong comment kaya sabi niya, this just seems like you were very unprepared. You should make sure you got the right place days before. Truth hurts, di ba, no? Pero ito yung logical side ng usapan. Kapag APCAT, board exam, or even job interview, no, na may mga events na once in a lifetime, or make it or break, no, hindi pwedeng bahala na sa lokasyon, no? Sabi nga ni Hershey MG, no, kailangan nandun ka hours before, hindi on the dot. Okay? Bakit? Kasi gaya ng sabi ni natin, minsan nasa test permit na address, no, hindi tugma ang saktong pin sa Google Maps, no. Ang lesson dito para sa ating lahat, mga stones, huwag magtiwala 100% sa technology. Ang Google Maps ay nagkakamali rin. Ang Grab, Mobit, yung pin, nagkakamali rin ninyon. Kung buhay mo ang nakasalalay, kailangan mo manual verification. Puntahan mo ang site 1 to 2 days before, kung hindi familiar. Pero tingnan natin yung sa side ni Ruiz, no. Sabi niya, ang daming nangyayari bago ka makapag-exam. Totoo rin ito. Oo. Minsan, gaano ka ka-prepared, no? May force manure, no.
o mga bagay na hindi mo kontrolado. Maaga umalis yung bata, nag-lunch pa nga, pero ang antipolo factor, may at yung zigzag na daan, no? Plus malimping, recipe talaga para sa disaster, di ba? Ang opinion ko dito, no, maging lesson sana ito sa susunod na batch, no? Ang APCAD ay hindi lang test ang talino. Test din ito ng logistics at discipline. Okay? Pero ito ang hirit ko sa mga nagsasabing unprepared siya. Oo, may pagkukulang sa preparation. Pero huwag nating kalimutan na tao lang itong estudyante na to. Sa gitna, no, at doon pumapasok ang role ni Kuya Jeffrey. Kaya kahit unprepared ang tingin ng iba sa kanya, ang mahalaga dito ay yung silver lining. Sabi nga Nino, maganda ang nakita niya yung kabutihan sa gitna ng sablay. Kasi anin mo ang pagiging perfectly prepared, no? Kung ang puso mo naman ay hindi marunong rumespeto sa kapwa. Dito, ang bata ay natuto at ang rider ay nagpakita ng integrity. Diba? Hindi man siya naging scholar ng bayan, no, sa loob ng classroom ngayon. Naging estudyante naman siya ng School of Life. Sa likod ng motor ni Kuya Jeffrey at sa totoong mundo, minsan mas mahalaga ang character kaysa sa diploma. So, mga stories, ito masasabi ko dito. Sa mga estudyante, preparation is key, no? Huwag iasa ng swerte o sa up in the future. Kung kailangan ocular ng visit sa school, gawin nyo. Sa mga kritiko dyan, no, tama ang punto nyo. Pero be kind. Okay? Be kind naman. Alam na kung nung bata ay nagkamali siya. Ang mahalaga dito, mga stories, hindi niya sinisisi sa rider ng pagkakamali niya. Pinuro pa nga niya eh. At kay Kuya Jeffrey, sana lahat ng rider na katulad mo, hindi ka lang nagatid ng pasahero. Naghatid ka rin ng pag-asa na hindi ma-hopeless ang sangkatauhan. Kayo mga stories, anong masasabi niyo dito sa kwento nito? Kung kayo ay nasa sitwasyon ng estudyante, no, paano niyo harapin ng ganitong klaseng disappointment? O sa tingin niyo, no, mas tumatak sa atin ng simpleng kabutihan ng estranghero kaysa sa maraming ano ba yan? sorry. Magagarbong salita. Ayun. Ulitin natin. Take two. Kung kayo ay nasa sitwasyon ng estudyante, paano nyo harapin ang ganitong klaseng disappointment o sa tingin nyo? Bakit mas tumatak sa atin yung simpleng kabutihan ng estranghero kaysa sa maraming magagarbong salita sa ibang tao? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto nyo ganitong opinionated, logical, frankly, and straight to the point commentary videos, no, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. At gusto nyo magiging mapanood ng mga fresh na trending videos, so be part of the Stories membership plan for as low as 39 pesos a month, no? Meron tayong 159 pesos a month, at 399 pesos ang month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga ka-stories membership nyo, mga loyalist ka-stories membership ko dito. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great number stories. Bye!